finally, nakapasok ulit tayo sa bahay na ito. Dito po nakatira ang dating gobernador at dating congressman, isa sa most influential political personalities dito sa buong lalawigan, si RGV o Rodolfo G. Valencia. This time, nandito po muli tayo para kapanayamin ang kanyang nag-iisang anak na babae who is running for governor sa darating na elections. Huwag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Finally! So kaharap na natin ang pagkaganda-ganda na si Miss Joanna Valencia. Siya po ay anak ng dating gobernador at Congressman Oriental Mindoro, si RGV. And this time around, she is the one who is running for a political spot dito sa Oriental Mindoro, ang gubernatorial post. So pag-uusapan natin ang journey. Yes. Pagkaganda-gandang Diyosa. Oh my God! She is a beauty queen. When was that? Miss Oriental Oh my Mindoro. gosh! Can we not discuss about the year? But I know for a fact that I was the very first Miss Nauhan. Yes. Kasi maihiyain ako, yung lola ko was the one who encouraged me to join. The very first Miss Nauhan vying for the Miss Oriental title. But when you joined the pageant, anak ka ng governor. Hindi ba? Not yet. Not yet. So I was only 17 then. So nakadagdag ka ng karisma para manalo ang ama. Okay. Which is very charismatic, just very, oh my God. Yes, I would just like to show you the garden. This is the garden of my mom and my brother. Si Arnold Valencia. Yes, I know Arnold. Hello, Arnold. Yes, sabi niya nako, mention ko daw siya. At ito po ay kanilang collection, itong mga plants natin. As you can see, ito po ay kung saan-saan pa po galing. These are all the collections. Makikita niyo po, these are, some of the plants here are very rare. So, nakakatawa, naglakihan na nga sila. Ang ganda. Iba dito, galing pa sa Mindanao. Alaga-alaga. Yes. So, we built this place. Ito nga, recently lang, just about a few months ago lang, naglakihan na sila kasi may green thumb yung kapatid ko. Ako wala ko. So, this is also my mom's. Mahilig po sila sa halaman. Ako din naman mahilig. Ang taga-taga ganito ng inyong bahay. Yes, diba? So yun pa rin actually, this house, nabili pa po ng family Valencia. My dad bought this when he was governor. I think he bought it from a certain Lado, who was formerly a congressman or governor of Oriental Mindoro. Okay. So, ito po yung house natin. Ni-remodel na lang konti. Ang tagal na po nitong house natin. Alright. So, stay around at mag-uusap kami tungkol sa kanyang mga adhikain para sa kanyang pamumuno in case na siyang magwagi. And at the same time, magsisimula tayo sa mga light questions muna sa mga favorites. Why not? Yes. Diba? Let's go! Yes, hello everyone! We're here now in our office in RGV Real Estate Center dito po sa Calapan City. Ito po ay katabi-katabi na po ng Filipiniana Hotel. And you will see here, we have a scale model of the whole island of Mindoro, not only Oriental. May I show you? So this is the demarcation line between Oriental Mindoro. This is Oriental Mindoro and this is Occidental Mindoro. So, ito pong scale model na to, ito po ay ginamit pa po ng aking ama when he was governor. And ngayon po ako na po ang gumagamit. Okay, so for Oriental, we have Calapan City. If you can see that. We have Puerto Galera here.
We have San Teodoro, Baco, Nauhan, Victoria, Pola, Socorro, of course, the gateway to the south, Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rojas, Mansalay, Bulalakaw. And for Occidental Mindoro, we have Magsaysay, San Jose, Rizal, Calitaan, Sablayan, Santa Cruz, Mamburao, Paluan, and Abra de Ilog. Okay, so you'll notice, ang Oriental Mindoro po, we are strategically located. Why? Because we are the nearest island to Mimaropa. Why? Because from Calapan City, we are just 1 hour or to 2 hours away from Batangas City, which is the gateway also to Mimaropa. So we have about 50 municipalities in Oriental Mindoro. At syempre, we have one of the cleanest lakes in the Philippines, which is the Nauhan Lake. And syempre, since we are an island, as you mentioned, Kuya, we have here, syempre, lahat ng ating mga beaches along the shorelines of Mindoro. So marami po tayo talagang tourist destination. But not only that, we also have for tourism. Ito po makikita nyo, lahat po ng ating municipality meron pong port, lahat po may pier. At syempre, ang ating utilities. Ito po ang utilities. Ano po ba yan? We have telecommunication. Syempre po, we have wind power nandito po sa Puerto Galera. And my dad was the one who facilitated na magkaroon po tayo ng wind power dito po sa Puerto Galera. We have hydro. At yung binabanggit po natin na solusyon sa ating kuryente dito sa Oriental Mindoro. Follow me, please. So, ano na, just say hello. Okay. So, you will notice we have here Bulalakaw, which is the dulong probinsya po ng Oriental Mindoro. This is the island of Semirara. Okay, ang gagawin po natin, ang ating plano po, para po tayo ay magkaroon ng sapat at murang kuryente. I-connect po natin ang Semirara Island dahil dito po ang coal power plant ng DMCI. Ididikit po natin sa Bulalakaw. This is about 29.8 kilometers long. So, i-connect po siya via submarine cable. Hindi po magtatayo ng planta sa atin. Ang planta po nandito po, i-connecta lang po tayo via submarine cable at no cost to provincial government, at no cost to Oriental Mindoro. Ayaw pa po ba natin yun? Wala po tayong gagastusin. And once po nakakonekta na po tayo ang Bulalakaw to Semirara, bababa na po ang ating kuryente at magkakaroon na po tayo ng sapat na kuryente. Hindi na po tayo magkakaroon ng brownout. Ayaw pa ba natin yun? But they're just asking para po maitayo ang submarine cable. Ang kailangan po nila is 18 to 24 months. Hindi po kasi madaling maglagay po ng submarine cable. 18 to 24 months. After that po, ay tuloy-tuloy na po ang daloy ng kuryente sa ating lalawigan. Magkakaroon na po tayo ng sapat at murang kuryente. So, yan po ang gagawin po natin. And you will notice also our island is 70% agricultural land. So, pangalagaan po natin ang ating kalikasan because sayang po ang agricultural land. Pagka sinira po natin ang kalikasan, tayo po ay babahain tuwing uulan, matatabunan na po ang ating mga agricultural land. So, yan po ang kailangan po natin. Siyempre, tourism, again, lahat po ng ating municipalities, kanya-kanya pong ganda ng beaches. So, alagaan po natin. But then again, we have to fix the power problem para po magkaroon po tayo ng magandang tourism. So, yan po. Basically, I was able to tour you around the island of Mindoro in 5 minutes. So, thank you. And I also want to tell you about the Central Mall. Nandito po ang Robinsons. Alam niyo po ba kung bakit may Central Mall dito po sa ating lalawigan? Ako po ang nagdala ng Central Mall Robinsons dito po sa Oriental Mindoro kasi kaibigan ko po ang mga Gokohoy, may-ari po ng Robinsons. At ang Central Mall, ang may-ari po ay si Alex Cruz, kaibigan din po natin. Kaya si Joanna Valencia po, kahit wala pa po sa politika, ako po ang nagdala ng Central Mall dito po sa ating lalawigan. And ang katabi po niya ay Unitop. Ang Unitop naman po, ang nagdala po, ayun po ang Unitop. Ang nagdala naman po niyan ay ang aking ama na si RGV.
So, may investor din po siya. Tapos, nandito po tayo sa ating hotel. At ako rin po ang nag-asikaso po nitong hotel. And sa ibabaw po ng mga bundok na yan, makikita niyo po, we have the Severa po. Yan po ay we've built about 2,400 housing units. Fully sold out na po. Ako naman po ang in charge po sa marketing because I am the president of RGV Real Estate Center. So yan po ang ginawa ni Joanna Valencia. And ito lang po, itong hotel natin. And then we have Neo Calapan with 2,400 families. We have the Centro Mall and we have the Unitap. Yan po ang nag-spur ng economic development dito po sa ating Calapan City. Kahit po wala po tayo sa politika, tayo po ay nagtatrabaho. And we've brought economic progress dito po sa Calapan City. And of course, pag ako na po ang governor, marami po tayo madadalang investor dito po sa ating lalawigan dahil ang connection po natin sa Maynila ay mga sa business sector. Hindi lang po tayo pang politika, pero pang negosyo pa po sa ating business na pwede po nating dalhan ng investor dito. And please take note, ito po nadala naming hotel. Ito pong Centro Mall, Unitap, yan pong Severa. Nakapagbigay po kami ng trabaho hanggang sa ngayon sa libong-libong tao po sa araw-araw. Ito pong development na ito, ang dami po natin nabibigay na trabaho. At pag nagdala po tayo ng more investors po dito, but of course, kailangan ayos ang ating kuryente. Mas marami pa po tayong madadalang trabaho para sa ating mga kababayang Mindoreño. Sa life muna tayo. Ito mga favorites, mga likes, dislikes, and everything. Tapos muna tayo sa food. Do you have a specific food na gusto mong lutuin or kainin? Actually, I love to eat. I eat everything and anything. My favorite is yung alimango with salted egg. Paborito ko din ang hipon. Paborito ko rin crispy pata, kare-kare, inihaw na baboy. Yan, yung mga favorite ko. Yung mga pampataba yung kinakain ko. And isa pa paborito ko bulalo. Wow, everybody yes, likes I love that. I love the bone marrow. It's good for the skin, actually. How about the red color? Aside from maybe it's one of your favorite colors, what is behind this? Nasa yung color ko sa iyong political campaign? May meaning or something? My dad, when he ran for governor and Congress, he used maroon. So closest to maroon is red. And ever since naman, gusto ko talaga yung red. Hindi ako ma-pinkish person. I'm more of a red person. Okay, hobbies ng isang Joanna Valencia. Hobbies? Well, on my free time, I just stay at home and watch Netflix. Or maybe if I'm out, I do a little bit of shopping. Yeah, that's what I like. So, about your family, ilan ang ating anak? I have 3 kids. I have 2 girls, Barbara and Bea, and I have an only son, Brian. Are they here right now? No, they're not here. Barbie is working for a foreign bank. And my second one, Bea, is in Belgium with her family. And my third is Brian. He's still studying. He's in college in LaSalle. So, lumaki ka sa isang pamilya ng mga politiko. Ano ang buhay sa ganong bahay? At karanasan mo bilang isang kabataan na nabuhay na kilalang politiko ang ama? Actually, I think my dad became a politician in 1987. We didn't start off as a politician. We were in business and we are still in business. We have a real estate company and I'm very glad and happy to say that recently we have been awarded as the top developer, number 7 top developer of the whole Philippines, awarded by Pag-ibig Fund. So, yan po kami. Real estate na po kami ever since panahon pa po ng Marcos. So, and then my dad entered politics 1987 lang po. Ako na po yung dati nangangampanya sa kanya. I remember ako po yung tiga-kanta, ako po yung tiga-salita, tiga-sayaw. Hindi ko po alam na yung pala po ay gagamitin ko ngayon para sa aking sarili. So, okay naman po. Masaya. Nakita ko po yung kung paano inalagaan ng aking ama ang Oriental Mindoro, pati na rin po ating mga kababayang Mindoreño. And I think ako po ay nakamana sa kanya noon yung may pagmamahal at tunay ng malasakit sa ating mga kababayan. Yes, okay. So, pwede na tayong pumunta sa medyo level 3. Okay. Ano po ang nag-motivate sa inyo to run for governor?
As I've said, my dad was in politics, ano po siya, 24 years as a public servant, 9 years as congressman of the 1st District of Oriental Mindoro, and 15 years as governor. Sorry, baliktad. 9 years as governor of Oriental Mindoro and 15 years as congressman of the 1st District. So nakita ko nga po kung paano niya naalagaan ang ating lalawigan. And at the time when he was governor, I remember, we were number 4 food producer ng buong Pilipinas. We are the highest food producer. Out of 82 provinces, number 4 po tayo sa buong Pilipinas. And during my dad's time as governor, we were also number 9 tourist destination ng buong Pilipinas when he was governor. Pero sadly, hindi na po napagpatuloy. Nung nawala po ang aking ama, nag-graduate na po siya sa politika, wala na po nagpatuloy noon. So, yun po ang gustong ipagpatuloy ng isang Joanna Valencia, yung talagang tunay na may malasakit sa ating mga kababayan. So kung mahahalal po kayo, if you would be elected as the governor of the province, what would be your leadership style? Ito po yung lagi kong binabanggit. Ang leadership style ni Joanna Valencia ay kakaiba po sa nakikita nating leadership ngayon. Why? Because ang gusto ko po naman ay yung diretso naman pong pantao. Why do I say that? The number one problem of Oriental Mindoro now is our power situation. Ang tagal na po natin problema yan. I remember I was even mentioning that during the last election in 2021. So meaning, magsi 6 years na po, next year, ang problema po natin sa ating kuryente. Pwede naman po natin ayusin yun. Lahat po tayo dito sa Mindoro, we have the right at karapatan po natin na magkaroon ng sapat at murang kuryente. At yan po ang aayusin po natin. In fact, 4 months lang po after our election in May of 2022, meron po kami itinatag na isang samahan, isang organization, ang pangalan po ay ASAP. ASAP is an alliance of stakeholders for sufficient and affordable power. Kami po ay nakikipaglaban para po ang Mindoro po ay magkaroon ng sapat at murang kuryente. Ito po ay ginagawa namin not because we were running for any public position, but ginagawa po namin to dahil may malasakit po kami sa Mindoro. Talagang nobody can say, nobody has the right to say na ginagamit namin ang issue sa kuryente dahil kami po ay lumalaban for governor. No, we have been fighting for this since 2022, September 8 to be exact, September 8, 2022. We have spoken to the authorities of Ormeco, pati po ang ating gobernador, at pati po ang Department of Energy and NEA, nakapag-usap po kami. But again, habang wala pong nakaupo sa atin, sabi po ng ASAP, wala pong mangyayari sa mga pag-uusap namin. So, kaya ako po ay na-endorse ng ASAP, January 2024 of this year, January 29 to be exact, to run for Vice Governor of Oriental Mindoro. Pero marami po nangyari, maraming pagbabago ang nangyari, kaya po tayo po ang ngayon lumalaban po for Governor. And what would be your top 3 priorities? So kung hindi lang 3, pwede rin po. Ang inyong mga prioridad kapag kayo ang na-elect? Pwede ba tumawad? Hindi lang po top 3. Actually, 5 or 6. Okay, madam, go ahead. Yes, because I cannot do away with the others eh. Kaya kailangan po kasama po natin. Una po, ang top priority ni Joanna Valencia po as Governor of Oriental Mindoro. Number 1 is power. Kailangan po natin power, sapat at murang kuryente. Pangalawa po, agriculture. Dahil balita ko po, sa pag-iikot ko po sa 426 barangays, wala po programa ang provincial government sa mga magsasaka, mangingisda at hog raisers, pati ng poor livestock. Wala po tayong konkretong programa para sa kanila. So, para po maibalik natin na maging food basket at highest food producer ng Oriental Mindoro, kailangan po nating galingan at bigyan ng mga mahusay na programa po ang ating agriculture. Number 3 po is tourism. Madali naman pong gawin yan, but then again, we need power para po mapatakbo po natin ang tourism dito sa Oriental Mindoro at mabalik po tayo sa top 9 man lang, di ba, dito sa buong Pilipinas. But again, without the power, we cannot boost our tourism efforts dito po sa Oriental Mindoro.
Number 4, pangalagaan po natin ang kalikasan. Huwag po natin payagan na may sisira po sa ating kabundukan, lalo na po sa pagputol po ng mga puno natin at ang pagmimita, huwag po natin papayagan yan. Balita ko po may Armor Rock na pong minimina ngayon. Sana po wag naman kasi po that will be a detriment to the environment. Number 5 po, health care. Naku, napaka-importante po sa pag-iikot ko po sa 426 barangays. Wala pong gamot ang mga ospital natin. Balita ko po, ultimo po bulak ang mga pasyente pa po bumibili. That's very important. Ang plano po ni Joanna Valencia, pag tayo po ay gobernador, which I have been mentioning even in 2021, ang ating po OMPH, ang ating po provincial hospital dito sa Calapan, gagawin po nating regional hospital, at ang provincial hospital po, ilalagay po natin sa gitna, sa Pinamalayan, para po yung mga tiga 2nd District, sa Bulalakaw, Rojas, Mansalay, pababa, hindi na po kailangan pumunta ng Calapan para po magpagamot. Lalagay po natin sa gitna. Pero ang balita ko po, ito po ay napapasa na po pala ng bill ni Congressman Arlanzi Panaligan, converting OMPH to regional hospital. Kaya lang po, pinigilan po ng provincial government. Yan po ay nakita ko po sa sulat po ni Kong Arnan sa kanyang Facebook account. So, ibabalik po natin yan. Dahil importante po, bakit po kailangan ng regional? Meron po tayong sapat na doktor, na espesyalista, may mga gamot po tayo, facilities, and a funding from DOH. Kaya kailangan po mahusay po ang ating healthcare. At syempre po, panghuli, syempre pangalagaan natin ang kababaihan, senior citizen, mga PWD, syempre LGBTQ, naku, love ko yung mga yan. At yung mga single parents, lumalapit din po sa atin na sana po may programa din po para sa kanila. Kaya sinasabi ko po, 6 po sila, lahat yung mga priorities po natin. We cannot do away with one. So, yan po ang gagawin po ni Joanna Valencia. Diretsong tao naman po. Thank you. Now, one final question. I'm very excited about this. I would like to know more about your tourism project. Yung something that would boost the tourism industry here in the province. At yung ano mga programang mga, yun, whatever. For tourism, marami po tayong magandang tourist spots dito po sa ating lalawigan. Why? Because we are an island. So all the way from Puerto Galera, all the way to Bulalakaw, lahat po tayo may mga beaches sa ating mga perimeter, no? So yan po ang kailangan i-boost po natin. In fact, meron na po tayo sa Puerto Galera. Kilala na po ang Puerto Galera. But then, alam niyo po, sadly, ang mga operators po ng Puerto Galera, hotel operators, ay talaga nagmamakaawa na, ma'am, sabi, please, prioritize po ang kuryente because nalulugi na po kami. So, kailangan po maayos po natin yan. Madali na po i-boost ang ating mga, lalo na po dito sa Bako. Meron po tayong Infinity Farm na napakaganda. Lahat po ng mga bisita namin from Manila, dinadala po natin dyan. Because I've been all over the world and nothing beats what we have in Infinity Farm in Bako. And I am so proud to have that. Thank you, thank you. So, yan po, madali na pong i-boost ang ating tourism. Pero kailangan po, kuryente po muna. Anong ating slogan, madam? Sa darating na halalan? Tapat na gobyerno para sa bagong Mindoro. So, final message po para sa ating mga tagapanood? I would like to thank you for having me. Thank you so much. Nako, balita ko, ang dami pong followers. Grabe, at ang mga views by the millions. Ako po ay nagvo-vlog din po sa aking page, pero hindi po katulad yan na na talaga super naman, grabe. We can inform them. Oh yes, I have a Facebook page. Please do follow me at Joanna Valencia for Governor 2025 movement. Idadagdag po natin yan. Sana po ma-follow niyo po ako. But before I go, I would just like to inform everyone, alam niyo naman po, initially I was running for Vice Governor. But why am I running for Governor now? Actually po, hindi naman po kami gahaman sa posisyon. Talagang Vice Governor lang po ang plano po na aming pamilya. But then, meron po mga grupo po na nagsabi po sa aming pamilya na please po, pwede ba Governor na lang po ang takbuhan ni Joanna Valencia. At ako po, talagang nagdasal. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng konkretong mga sign kung bakit po ako Governor na ang tatakbuhin. Because hati po ang team namin, Vice Gov, pati po pamilya, hati-hati. Ang sign po na nakuha ko, ang mga kumausap po sa akin, sabi ko, basta wag niyo po ako iiwan sa ere. Kaya ko pong tumakbo ng governor. Unang-una pong tumulong po na sa atin at sumusuporta
ang dati ko pong katunggali na si Congressman P.A. Umali at dati po nating gobernador. Congressman P.A. Umali, siya po unang-una sumusuporta po sa atin na lumaban po for governor. Number 1 po. Number 2 po, ang acting congressman ng 1st District. Dating gobernador din po, Congressman Arnancy Panaligan. Thank you for your support. Number 3, ang ating pong dating congressman ng 1st District, lumaban pong gobernador at ngayon po ay lumalaban ng mayor dito po sa ating lalawigan ng Calapan City. Doyle Leachon ay sumusuporta din po kay Joanna Valencia for governor. Marami pa po at yung po ating dati pong family ng Bart Marasigan. Kinausap din po ako ng family nila na sinasabi po nila ako din po asasamahan for governor. So nagsama-sama po Valencia, Umali, Paniligan, Leachon, Marasigan. Siyempre sinamahan din po ako ng aking vice governor na si Jojo Perez at yung dati ko pong kalaban na si Anthony Yap ay sinuportahan din po ako. Siguro po nakikita po nila na mas may tiwala po sila sa pamamalakad na isang Valencia. Nakikita po nila na mas nasa mabuting kamay po ang Oriental Mindoro pag si Joanna Valencia na po ang governor. At I will be the very first woman governor na kaunahang gobernadora ng Oriental Mindoro. At maganda pa. Good luck po. Plus point po yun. Yes, oo. Joke. Maganda naman talaga. Plus point. Okay, good luck po sa inyo. Thank you so much for this interview. Thank you Yes, so thank you so much. much. Yes. Thank you.